Ayan, magandang araw po muli sa inyong lahat mga madam sir, mga boss. At another property po ulit. So pangilang property na ito? Isa, dalawa, tatlo, pang-apat na pong property na ito yung titignan po namin. At iba-vlog at ipapakita po namin sa inyo itong mga property na ito. So pang-apat na property po ito ang na-vlog po namin sa araw na ito. Ano ba yan? December 2? December 2 yata ngayon. So ito na po yung property na ibinibenta. Simula po dito sa may poste ng bakod po na yan at hanggang doon po sa may tapat po ni Boss Jason. So may poste po na yon. So nasa mga 50 meters po ang kanyang entrada. Estimate lang naman po yon. May internet connection, dalawa, Converge yata, tsaka ano to isa. At may power line na rin po. Ayan, may power line na source of water, deep well. Hindi ko lang po sure kung may namasa. So may deep well. Itong kapitbahay, solar po. Tapos yung kapitbahay niya, solar yung gamit sa kanyang ano. So, maganda. Nakaalong cemented road po siya. 2 lane. At ito po yung way na papunta po sa National Highway. Siguro sa mga kalahating kilometro na lang po siguro o baka wala pa. Sa town proper siguro mga ilang minuto lang po ang driving. Now, T-Plex, mga 50 minutes driving. Sa Carmen T-Plex po, baka wala pang 10 minuto na driving papunta po dito sa mismong property. So dito pa lang, pagbaba nyo pa lang po, pagbungad pa lang po sa property, unang makikita po natin itong bundok o Mount Balungaw na tinatawag. At dito sa side po na ito ay nabakuran na, yun nga lang po ay bakod po ng kabila po yan. So medyo natutumba na, so kailangan ayusin. So kung nakikita nyo po yung bakod na to ay yan po yung binakuran lang po nila siguro para dahil noon siguro may mga alaga silang mga hayop kaya binakuran to. No, boss? Ayan. So ito dating CR. Yan, meron existing na building pero sira-sira na. Pero yun, hindi nakasama yun, boss, no? Hindi nakasama yung ibang may-ari na yun. So dito lang po yung property sa may tapat po ng ano. Yun yung bakod na yun. Itong bakod na to. Yan po yung boundary po niya dito sa may west part po niya. Diretso na po yan. Ayan, pagpatuloy ko lang yung pagkuha ng video. So ito po ay 2 hektarya po pala siya. 2 hektarya na ang presyo po niya ay 6.5 million. At pag-usapan na lang daw po yung obligasyon po ng bawat isa. Sabi na lang po ng source po namin, hindi niya po masagot yung ano. Kaya kung ano po talaga, mas maganda po talaga in case na magustuhan niyo talaga, mag-usap po ni seller tsaka si buyer about sa price at about po sa obligasyon din, para at least po mas maganda, may maliwanag na usapan. At yung usapan po na yon ay gagawin nating conditional sale, ipapanotaryo po natin yon. At yung mga nakalagay sa condition po na yon ay dapat po ay mangyari na ano po, kung ano yung mga condition na pinag-usapan ng both parties, dapat po mangyari po yon. So yan po yung manggahan po niya. At meron daw po itong, yun nga po sabi po sa amin ng source po namin, 46 po na puno ng mangga. 46 na puno ng mangga. Ganyan po kalalaki yung mga mangga po niya. At yun nga po, diretso daw po eh. Ang akala ko kasama yung mga yon, yung ibang part ng mangga din, akala ko kasama yung pala sabi sa amin, diretso daw po. So baka hanggang dyan po siguro yung hati po ng manggahan po na yan. Kaya alam ko na iparelocate na po nila to eh, pero mas maganda po siguro iparelocate na lang natin po ulit kung sakasakaling kayo po ang makabili sa property po na ito. So dito meron silang alagang baka, saan tumatakbo kung nakakita ng tao. Ayan, so wag lang sanang umabol. Ayan, so punta natin yung manggahan po niya, pero dito pa lang po sa bungad pa lang, sa pagkatingin ko pa lang sa manggahan po niya ay masukal sa ilalim po niya. So ang sabi ni Boss Jason nung pinaliparan po niya ng drone, ito daw po ay meron din daw pong kalsada sa kanyang likod. So back to back yung kalsada po niya. So pwede tayong, ayan po kasi yung ano po, yung Barangay Cemented Road. Barangay Cemented Road, may kalsada po dyan, papasok po doon. Ayan, papasok po doon. At ayun na po, mayroon din kalsada po dun sa likod ng property na ito. So 2 hektarya po ito. At
hindi kasi malinaw yung pagka-describe o pag ano po ng yung source po namin sa property na ito. So mas maganda po siguro maipa-relocate po natin para makita natin talaga yung mga eksaktong boundary ng property nito, kung ano yung nakalagay na description ng title, at yun po yung kukunin natin na sukat ng property po nito, at doon natin lalagyan ng mga muhon para at least yung boundary, kung ano yung nakalagay sa titulo, yun po yung malalagyan po ng muhon. Ayan. So sa kabilang property po ay ang ganda ng ginawa nila, oh. Meron silang mga tanim ng mga gulay, may mga ang tawag doon, oh. Meron pa silang ginawang silungan sa may fish pa nila, at may mga kubong ginawa. Ayan. So maganda yung itong property na to. Pwede nyo gawing parang ganyan din po. Pwede nyo siyang i-develop, pwede nyo siyang gawing resort o farm resort. At dito nga po sa side na to ay meron po itong mountain view rin. Kitang kita po dito yung Mount Bulaylay sa part na yan. At dito nga po ay kita rin po dito yung Mount Balungaw. Ganoon din po kitang kita rin po yung mga bulubundukin po ng Caraballo po dyan pag nandun ka sa part na yon kay Boss Alistair po. So maganda yung property nito, flat po siya, at yun nga po ay hindi ko po mapasok yung kanyang manggahan. Panoorin nyo na lang po sa drone picture yung kanyang manggahan po niya. At ito nga po ay yun nga po, hindi ko mapasok, makasukal po yung loob po niya. Ayan. So pwede ka rin mag-alaga ng mga hayop, kambing, baka, pwede po dito. Pwede yung gawing game farm, pwedeng investment. Depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa property nito, in case na kayo po makabili. At yun nga po ang sabi ko, bawal po ang poultry at piggery po sa bayan po ng kuya po. Tinigil na po yung ganong business po dito. So wala na po tayo makukuha ng mga permit, mga ganyan po. So maganda yung property na ito. Ulitin ko po, 2 hectare po ito. At ang presyo po niya 6.5 million daw po. So kung tinatanong nyo po kung magkano yung last price, sabihin ko po sa inyo yung totoo, hindi ko po alam kung magkano yung last price. Nakadepende po yan sa mismong seller ng property po na ito. Pag-uusapan nyo po yan, kung magkatawaran po kayo, kung magkano yung pag-usapan yung presyo, kung saan kayo magkakasundo. Ganun din po, kailangan nyo rin po pag-usapan yung obligasyon po ng bawat isa. Kung papayag siyang i-all-in seller, kung siya na nasasagot ng lahat, pwede rin po yung ganun. Pero depende nga po yan sa usapan po ninyo, in case na mag-uusap po kayo. Ayan, nakaalong cemented road, 2 lane, mga 50 meters yung kanyang entrada, malapit sa National Highway. Source of water, deep well, may power line, may internet connection. At ano pa yung maganda dito, flat siya. Yan, mahaba, rectangular yung kanyang shape, at may mga mountain view po itong property nito. Malapit din po ito sa town proper, at malapit din po ito sa SM City Rosales, sa mga hospital po dyan. Malapit na rin po, mga siguro baka wala pang 10 minutes po driving, dahil sementado po lahat simula sa barangay road papunta po sa National Highway. Wala na po yung poproblemahin po sa daan, dahil wala pong traffic po dyan. Kasi kung kayo po ay nag-exit po sa Carmen o sa Rosales, ay sa bypass po kayo dadaan. Ayan po, mabilis lang po ang travel time papunta po rito. Pag galing ka ng Maynila, mga 3 oras po siguro, pero depende pa rin po yan sa flow po ng traffic po dyan sa bandang EDSA. Ayan po. Kung may katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Try ko pong sagutin yung katanungan nyo, pero itatanong ko pa rin po sa aming source. Kung sakaling yung tanong nyo po ay hindi ko alam, itatanong ko sa kanya, and then saka ko i-rely po sa inyo. Ayan. So please follow and subscribe po para sa mga ibang property pa po na iba-vlog po namin. So thank you po, and God bless.